problema yung ating relay, wala rin problema yung ating magnetic contactor, pero nag-trip yung ating breaker. So ang naging problema itong tatlong connection nito. So ito muna yung ating tinanggal. Troubleshoot ng mga ganitong klaseng pump o control panel, guys. So ang problema pala ito, guys, nag-trip yung kanyang main breaker. Nag-trip po yung kanyang main breaker. So ito po yung kanyang main breaker. So ito yung kanyang overload relay. Ito naman yung kanyang magnetic contactor. So yung dalawa na yan, wala pong problema. So itong dalawa na yan, bali chinik ko na po yan kahapon kasi punta ako dito nung nagkaroon ng problema. So itong dalawa na to, wala pong problema. Itong ating overload relay at sa ating magnetic contactor. Pero ang nag-trip yung ating main breaker. So ang ginawa ko po ay tinanggal ko muna yung connection ng solenoid valve at saka yung kanyang floaters. Itong dalawa na to kasi dalawa po yung floaters doon sa tangke. So ganito po yung itsura ng floaters. Yan po yung kulay dilaw na yan. Yan po yung kanyang floaters. Puro dalawa po yan doon sa dulo. So yan pala yung nagiging problema kung bakit nag-trip yung ating main breaker. So nung tinanggal ko ito kahapon, tapos binalikan ko ngayong umaga kasi kahapon hindi ko na maayos dahil malakas ang ulan dito sa labas eh. So ito po yung kanyang solenoid valve. Ito po, yan. So yan po yung nagkakaroon ng problema. So pag ganyan po yung problema, guys, no, na yung main breaker natin nag-trip imbis na itong ating overload relay o kaya yung kanyang magnetic contactor ang nagkakaroon ng problema, itong main breaker po yung ating yung main breaker po yung nag-trip. Kadalasan po minsan kasi lumuluwag yung mga tornilyo dito. So pag lumuluwag po yan o maluwag yung pagkaka-terminate, nag-trip talaga yung ating breaker. Pero hinigpitan ko yan kahapon, anong isang araw. So pagbalik ko kahapon, nag-trip na naman. So yun pala yung connection pala ng ating floaters at yung solenoid valve nya, guys, no. So ganun po pag troubleshooting. So ayun lang, guys, no. Walang problema yung ating relay, wala ring problema yung ating magnetic contactor, pero nag-trip yung ating breaker. So ang naging problema itong tatlong connection nito. So ito muna yung ating tinanggal. So yun lang. Kasi hindi ko pa nabuksan yung loob ng ating floaters, guys, kasi may ginagawa pa ako. Meron lang akong maling napansin dito sa pag-install dito sa pump namin dito, no. Yung nag-install po ng motor wala siyang nilagay palang bleeder. So importante po yung bleeder kasi kapag itong tangke natin naubusan po ng tubig, pinapasok po ng hangin yung mga piping po natin. So once na pinagana mo yung pump, hindi po yan makakasipsip ng tubig kasi may hangin yung mga loob ng piping po natin. So kailangan natin siyang i-bleed. Siguro itong gate valve na to, ito siguro yung iniisip niyang bleeder, pero paano tayo mag-bleed dito? Yan dyan yung motor. So once na gumana yung motor at binid natin, hindi lang naman hangin yung lalabas, pati tubig. So mababasa yung pump po natin, no. So ang ginawa natin, dito na lang tayo nagtanggal. Yan. Dito na lang po siya nagtanggal ng isa para dito na lang natin siya i-bleed. So yun po yung kulang, kahit doon na lang sa banda, naglagay na lang siya ng gripo para doon ko siya buksan kapag pinandar yung pump. So ngayon lang po kasi nangyari yan. So may isang taon na ngayon lang nagkaroon ng problema itong tangke po namin kasi yung floaters niya hindi na pala gumana. So naubusan po siya ng tubig. So yung, guys, no, sana nakatulong tayo kahit papano sa mga kasama nating electrician dyan na wala pa pong knowledge o wala pa pong alam pagdating sa motor control. So sa totoo lamang po, pag natutunan nyo po ito, i-basic na lamang po sa inyo ito. So yun lang bang po mga bossing, no, sana supportan nyo muli ang aking YouTube channel kasi yung sa akong YouTube channel hindi ko na po siya mabusan. So gumawa po ako ng panagbago pong YouTube channel, guys. Pag-support na lang po. Maraming salamat.